Si Matabag ka at ang tagapag-ingat ng hangin. Si Matabag ka. Tulad niya ay mataas na damong dansuli na mabining sumasayaw sa ihip ng hangin. Si Imbununga, ang anak ng Diyos ng araw, ang tagapag-ingat ng hangin. Kailanmat ibig niya, mapapawalan niya ang ipo-ipo at ang napakalakas na hangin upang maminsala o mang-alipin. Ang pag-iibigan nila ay patuloy pang inaawit ng matatandang talaandig ng gitnang Bukidnon. Ngunit ito'y hindi simpleng kwento ng pag-ibig. Ito'y kwento ng kabayanihan at pagtatanggol ng sariling bayan ng isang babae. Bago pa lamang nagdadalaga si Matabag ka, ay naririnig na niya ang pangalang iyon. Imbununga ho Anlaw, ang anak ng Diyos ng araw, ang hari ng hangin. Noon pa'y pinangarap na niyang makapiling ang lalaking iyon sa pamamasyal sa papawirin sakay ng kanyang sulinday. Sa ibabaw ng mga ulap, walang sawa raw nilang tinatanaw ang kaharian ng nalandangan na tahanan ni Matabag ka. Ito ang nalandangan. Luntian ang mga bukiring sagana sa sikat ng araw sa hamog ng gabi. Maraming ulit na itong pinagtangkaang sakupin ng mga dayuhan, ngunit isa may di nagtagumpay. Matapang at malakas si Agyu, pinuno ng nalandangan at kapatid ni Matabag ka. Isang araw, napansin ni Matabag ka na malungkot si Agyu. Balak daw lusubin ni Imbununga ang nalandangan. Matapang man siya at malakas, ano ang laban niya sa ipo-ipo at hanging bagyo na hawak ni Imbununga? Ako ang magtatanggol sa ating kaharian, sabi ni Matabag ka. Ano ang magagawa mo? Tanong ni Agyu. Ikaw na isa lamang babae. Matatag ang tinig ni Matabag ka. Babae ako, matapang, may sariling lakas. Higit sa lahat, lumalaban. Bakit ipagkakait mo sa akin ang karangalang ipagtanggol ang aking bayan? Kung nooy na ipagtanggol mo ang nalandangan, ngayoy ako naman. Pagkasabi nito'y mabilis nang nakalayo si Matabag ka. Sakay ng kanyang sulinday, hindi na niya halos narinig ang tinig ni Agyu, ang pakiusap nito na siya'y magbalik. Hatid ng hangin, mabilis na nakarating si Matabag ka sa tahanan ni Imbununga. Sino ka? Tanong ni Imbununga. Saan ka nang galing? Sa ikapitong langit, tugon ni Matabag ka. Hinahanap ko ang kaharian ng nalandangan. Napangiti si Imbununga. Sa unang pagkakita pa lamang sa magandang dalaga ay umibig na siya rito. Hindi niya hahayaang makalayo ito. Ituturo ko sa iyo, tugon ni Imbununga. Ngunit ibig ko munang ipaghanda mo ako ng nganga. Ibig kong makasalo ka sa ngangang tinimpla ng iyong hugis kandilang mga daliri.
Alam ni Matabagka ang tinutungo ng mga salita ni Imbununga. Ibig nitong pakasalan siya. Sa mga taga-Bukidnon, ang paghahanda ng nganga para sa isang lalaki ay katumbas ng pagsang-ayong pakasal dito. Di ba't ito ang nais niya? Ang ipaghanda ng nganga si Imbununga, hindi lamang ngayon kundi sa habang panahon. Hindi na nakatutol ang dalaga. Pagkalipas ng 7 araw, idinaos ang marangyang kasal ni na Matabagka at Imbununga. Lumipas ang maraming araw. Maligaya si Matabagka. Mahal na mahal siya at iginagalang ng kanyang asawa. Ngunit alam niyang isang araw ay lulusubin ni Imbununga ang nalandangan. Kailangang makuha niya ang agimat na nagbibigay ng lakas kay Imbununga. Isang gabi, natuklasan ni Matabagka kung saan nakatago ang agimat ng asawa. Nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ni Imbununga. Nang tulog na ito, tumalilis siyang tangay ang agimat. Nakita siya ng mga tanod, tinangka ng mga itong pigilan siya, kaya't mag-isang nagtanggol sa sarili si Matabagka. Sumilay ang umaga. Paggising ni Imbununga, nakita niya kung paanong nakikipaghamok ang kanyang asawa. Lalo siyang humanga rito. Kay gandang pagmasdan ni Matabagka. Maging sa labanan ay kay ganda ng kilos nito. Parang mataas na damong dansuli na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dumating kay Agyo ang balita tungkol sa labanan. Noon day sinaklolohan niya si Matabagka. Lalong naging madugo ang labanan at maraming napatay sa magkabilang panig. Napilitan si Agyo na makipagkasundo kay Imbununga. Sa isang kumpas ni Imbununga, umihip ang napakalakas na hangin. Natangay ang ilang mandirigma. Ang iba'y napahiga sa lupa. Dito natapos ang labanan. Pinahira ni Matabagka ng nganga ang mga kawal na napatay at ang mga ito'y muling nabuhay. Hindi natuloy ang balak ni Imbununga na sakupin ang nalandangan. Napasuko ni Matabagka si Imbununga, anak ng Diyos ng araw at tagapag-ingat ng hangin. Ngayon, kapag namamasdan ng mga taga-Bukidnon ang mabining pagsayaw ng mataas na damong dansuli sa ihip ng hangin, sinasabi nilang ito ang katulad ni Matabagka. At kapag malakas ang hangin, sinasabi nilang naroon si Imbununga, patuloy na nagmamahal at nanunuyo kay Matabagka. Dagi-dagi ababoy, asas kung sa lagan man di ay dagi kulabog, kamuti man di ay sudaan ay dakan, nabuhi kay ala.